Select po tayo ng mga pang materialis po na dadalhin po natin sa Iglan, Sarangani Province. Kung may mga sakit, iiwan po natin o di kaya po ay kakatayin. At yung pinakahuling option po ay ibibigay kung sakaling check na po talaga. So yan po yung ating gagawin dito. Selection process na po tayo. Ito yung mga napili natin. Ito yung mga malulusog at tambayan, itinapo natin dito sa labas. Ayan. Marami pong may may sipon. Yung mga nandito na pinakawalan natin ay mga good. Samantalang yung mga nakakulong dito, kulungan, ay may mga sipon. Ayan o. Bukas paliguan natin ito ng Zonrox. Bumalik na yung may mga good. Dami din pala, nasa mga 20 ata. May mga sipon. Operation tayo bukas, paligo, Zonrox. Papainumun po natin ng Panamox Caplet. Hindi kaya Panamox Forte. Since madami yung ating mga manok na may sakit, Panamox Forte na lang para isahan na lang, isahang inuman. Sisiguraduhin po natin na yung mga quality, yung mga lang sakit ay hindi na pumawa. Operation bukas para sa paghanda po ng ating mga manok doon sa probinsya. Aalis na po tayo, lilipat. Kumbaga babalik na lang tayo dito pag sakaling maging okay yung gintahan po natin, yung pag-produce ng mga alaga po natin na manok. Isa na labas. Dito na yung ating mga malulusog lahat ng mga manok po sa labas. Pinakawala na po natin. At yung mga may mga sakit naman, dito natin ilalagay. Paliliguan natin mamaya o ngayon para ma-dry agad. Diyan yung ating mga manok. Nandun kasi yung may mga sakit kagabi. Yan, sa kulungan. Paliliguan natin yan para patay yung bakterya sa balahibo nila po. Ganun kasimple ang tawag nito, pagpagaling. Puputulan na natin ang pakpak para sa ganun ay hindi po makalipad dito, hindi mahalo sa mga malulusog po na nasa range, nasa malaking area. Isang pakpak lang yung puputulan natin. Bali yung pag-usapan natin ngayon kung saan ba mas maganda o ano ba yung maganda ibakod sa ating manukan po. At base po sa ating experience, sa nakikita nyo po, mas maganda talaga yung yero po. Kasi nga, kita nyo po, para sa akin, mas mahal nga lang ito ng konti kumpara po sa pagbili po ng kawayan. Ang pagbili kasi ng kawayan, gagastos ka pa po ng lansang o ano tawag yan, pako. Samantalang ito, ano lang, ganito lang, 4 lang, pwede na idikit. Mas matipid ito kasi mas magtatagal kumpara po sa kawayan na ilang taon, isang taon wala na, marupok na, madali na lang maputol. Ang yero po natin dito nasa 18 months na po ito, simula nung nagsimula tayong mag-alaga ng manok dito. Pwede pa talaga magamit yung mga yero po natin dito sa loob. Gaya po nito, may iba tayong nadadalhin po ng mga yero po, dadalhin natin para gawin po nating bako doon sa ating magiging manukan. Yan po yung ating gagawin. Kung sa mga magsisimula naman po, mas maganda talaga na yero na lang po. Sa ngayon, nagtanong po ako, yung ating yero po nasa 200 per bawat isa nito. Kumpara po dati nasa 168 lang po ito, hindi ko nagkakamali. Nagbahala po talaga ngayon, ganon talaga ang buhay. Kada buwan nagmamahal yung mga bilihin.
At ito, kahit 4-5 taon, andyan pa rin po yung yero. Hindi pa rin po na na sisira. Yan yung kagandahan po. Wala namang problema kung ang nandun ka sa nasa probinsya ka at marami kayong kawayan. Pwede po yan. Kayo lang mismo yung bakod. Pero kung matagalan at bibili ka rin ng kawayan, mas maganda yero ka na lang diretso. At kung net naman po yung ibabakod yun po, isa sa magiging problema yun po ay pwede pong mapasok po ng mga hayop, aso at kahit magnanakaw. Mas maganda lang yung net po ilagay pag nasa loob na po ng manukan nyo po, gaya po nito, nakabakod na po ng yero. Yan. Kahit doon sa kabila nagnet tayo. Yan lang po yung kagandahan po kung naka-net lang po yung sa loob at sa labas, sa gilid ng mga yero. Pwede naman po pader diretso kung yung area nyo po, lote nyo po, lupa ay may bakod na, mas maganda. Pero kung wala pa po, nagpaplano ka lang na mag-alaga ng manok, wala kang budget pa po sa tawag nito, pader, simento, dumitso ka na po ng yero. Yan o, sobra na po 1 taon, nandyan pa rin. Ang gagandahan po ay hindi basta-basta mapapasok ng mga hayop, kahit magnanakaw po. Kunting galaw mo lang po sa yero, mag-iingay na po yan. So maalarma yung mga tao sa kapitbahay nyo po, o di kaya sa ikaw mismo kung nasa manukan ka po, sa inyong area, sa inyong bahay, sa inyong lupa. So yung kagandahan. So baka sa susunod po, pag tayo po ay magdipat na, magsimula na po magtrabaho sa ating manukan, baka makagasto tayo ng nasa 6 to 8,000 sa bakod lang po ng ating manukan doon. Mahigit yung nagastos po natin dito lahat-lahat sa ating yero, 60 po, kasama na yung mga bubong sa kabila. Yan, yung ating manok, kinokondisyon na lang po natin bago natin ilipat. At kahit yung mga nandoon, papagalingin po natin. Kung hindi gumaling yung iba ngayong linggo, katay yung magiging kalabasan po niyan. Yan o pabo. Yan kagandahan po pag malaking area, nakakain po talaga ng damo. Paborito po yan ng mga manok. Sa ating area naman po, malapad naman po doon. So wala ka po problemahin. Ngayon po ay magpapaligo na po tayo sa ating mga alaga. Mahalaga sa manok po na may sakit, paliguan muna bago gamutin. So yan yung pinaka dapat yung gawin kung kayo po ay maggagamot. Panamok, so painom tayo ng panamok sa kaplet. Ayan, katatapos lang po natin mapaliguan yung ating mga manok, mga katambayan, at tamang-tama po na mainit yung panahon. Mamayang tanghali, dry na po yan. At sisegundahan po natin ang panamok sa kapit mamayang gabi para sigurado po talagang gagaling agad. Ganun po ang diskarte natin sa paggamot po ng ating mga alaga. At pakain talaga ng masustansya pagkain po. Pure feeds tayo. O pure feeds yung pakain natin ngayong araw. So, ganun po. Para makabawi po sila sa kanilang lakas at saka sa kanilang timbang. Nangangayayat kasi yung manok pag nagkakasipon dahil sa stress, hindi makatulog ng maayos. So ganun yung diskarte po para bumalik agad sa timbang at gumaling po sa sipon. Ang kumpul ng isang kawayan dito sa Jensen Katambayan nasa 80 po. So ganun po ang presyuhan. So kung abutan to ng 1 taon, mabilis na po masira. Kaya mas maganda na yero talaga. Ano gaya po niyan.
Yan lang po ngayong araw mga katambayan, at maraming salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like at i-subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan man po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Armando Angusto Sr. from Las Piñas, Metro Manila, Alvin Lubigan, Kevin Alcala from Palawan, Puerto Princesa City. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!